Hello, hello! Marhaba! Again, hello and welcome again to my vlog. Yes po, panibago tayong episode. Dito naman tayo sa sweet or yung ating dessert. So, welcome to my vlog. Again, gagawa tayo ng steamed custard cake. Yes, the trending one. So, yung steamed custard cake natin, napakadali lang naman ng mga ingredients na ito at saka napakadali niyang gawin since kahit wala kang oven. As you can see, napaka-floppy and then ang sarap-sarap, mouth-watering talaga siya sa bibig. Yung pinagsamang custard at saka yung ating chiffon. So, ito yung mga ingredients na kailangan natin. Of course, puro half lang to ha. So, pwede nyo naman itong dagdagan para maging one whole recipe siya. So, since half cup lang, pero marami na rin yun na, imagine. So, malaki na rin yung nagawa ko. And then, ginamit ko lang dito, since wala tayo ditong baking pan, so, ang ginamit ko is yung saucepan. As you can see, diba? Pwede tayo mag-improvise ng kahit ano. Kahit sa ingredients, pwede rin yan. So, yan. So, yung mga pang-custard natin, pang-meringue, of course, for the chiffon. So, nandyan siya lahat, yung exact measurements na gagamitin natin. So, kung wala naman whole milk, pwede naman evaporated milk. So, kung wala naman talaga milk, pwedeng water. Wag lang dun sa ating custard. Syempre, kailangan natin talaga dun is milk. Ayan, in-strain ko siya dyan for twice. So, para sure na wala siyang lumps na matitira. So, napadami yung water ko dyan. Pero, dinagdagan ko na ng konting sugar. So, alam naman natin yung amber color niyan. Brown talaga at ang bango na niyan. So, that means pwede na siyang gamitin or pwede na siyang i-stop dun sa fire. Low fire lang yun ha, pag ginagawa natin yung caramel sugar natin. And for the chiffon cake natin, of course, pag sama-samahin muna natin for the dry ingredients. So, yung ating cake flour, baking powder, sugar, and of course, yung salt natin. So, pinch of salt lang, isang kurot lang pwede na yun. Tapos, of course, pinaka-importante dyan is isi-sift natin siya. Don't forget that guys ha, kung kaya natin i-sift siya for twice, much better po yun. Ayan. So, kasi medyo maselan talaga actually ang chiffon. But then, napakasarap naman niya talaga. Talagang parang cotton ka. Kung kumain ka sa kanya na perfect mo siya. Para siyang cotton candy. Ganun siya kasarap. Ayan. So, nakita niyo naman yung consistency niya. Parang ribbonette kung tawagin. So, let's start tayo dito sa meringue na hihalo natin doon sa butter natin. Sa butter mixture. So, ayan. Gradually lang yung paglagay ko ng sugar dyan. So, ginamit ko is lemon. That's because wala akong cream of tartar. Pwede rin ang white vinegar. So, yun namang alternative na pwede natin gamitin. Of course, splash of vanilla. Pwede natin yung lagay. Pwede naman din wala kung wala kayong vanilla. So, for this one naman, ayan. So, dahan-dahan lang yung paglagay natin dyan, no? So, dinahandaan ko lang dyan. So, parang isang lagay ko, then, mimix ko siya. Since ginamit ko kasi dyan, hindi spatula. Kasi kung spatula lang gagamitin natin, cut and fold dapat. So, since wala ako no, nasira actually. So, yan ang ginamit ko. Kaya dahan-dahan lang. And then, one side lang din yung ating pag-mix. Ayan. So, dahan-dahan natin ipo-pour it dun sa ating custard. So, ayan, nag-improvise tayo ulit ng steamer. Ayan. Hindi pa talaga kasi tayo kumpleto rito sa kitchen. So, yan. So, in-steam ko lang yan for 45 to 50 minutes with the low fire. Pero, kumukulo at mainit na yung tubig para hindi siya mag-crack. As you can see, napaka-silk and then, ang kinis ng ating chiffon sa ibabaw. Pati yung pinaka-custard niyan. And then, as you can see, nagba-bounce back na siya. That means, okay na yon. One of the significant na makikita natin yun bago kung malalaman natin kung luto na. Ayun. So, inano ko lang siya ng konti. After dun na fridge ko siya. So, of course, overnight. The next day, of course, titigas yung sugar niya. So, lagyan natin siya ng konting hot water sa ilalim. Para hindi dumikit yung pinaka-custard natin. Ayan. So, nag-slice na ako dyan. Ay, nako guys. Promise. Napakasarap na ito. Kaya itry nyo na. At ang dali-dali lang gawin. Hindi kailangan dito ng kahit beginners ka, kayang-kaya natin itong gawin. Ayan, ang sarap. Diba nakita niyo yung slice niya? Ang sarap niya. Napaka-cottony niya nung pinaka bread or yung tinatawag natin chiffon. Tapos yung ibabaw. Ang sarap ng matchas nila, promise. Napaka-light lang. Parang kahit bata, maliit, makakain talaga nila. Ayun lamang po. Thank you again so much guys for watching. And don't forget to follow, like, and share. And yun lamang po. Thank you so much again. And masalama. See you for the next video guys. Bye for now.